How to register with NCSC online for senior citizens. Ang pagpaparehistro bilang senior citizen ay isang mahalagang step upang makakuha ng access sa mga benepisyo at serbisyo na nakalaan para sa mga senior citizens sa ating bansa. Ang National Commission of Senior Citizens or NCSC ay isang ahensya ng gobyerno na itinatag upang mapangalagaan ang mga karapatan at kapakanan ng mga senior citizens sa Pilipinas. Sa tulong ng NCSC, mas pinadali ang proseso ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng kanilang official na website. Once registered, masasali ang iyong mga detalye sa database ng NCSC at maaari kang mag-apply para sa iba't ibang programa at serbisyo ng komisyon. Sa seksyong ito, tatalakayin natin ang mga steps na dapat sundin upang matagumpay na makapagrehistro online. Magsimula tayo sa online registration. Buksan ang Google Chrome browser sa iyong computer o mobile phone. Kapag open na ang browser, i-type ang website ng ncsc.gov.ph upang pumunta sa official na website ng National Commission of Senior Citizens. Sa website na ito, makikita mo ang kabuoang bilang ng mga registrants para sa araw na iyon. Ito ay nagpapakita ng abot ng registration campaign sa araw-araw. Upang magsimula, i-click ang Register Now button na makikita sa pangunahing pahina ng website. Ito ang iyong online registration data form na kailangan mong punan. Pakibasa ng maigi ang mga tagubilin na sa form bago ka magpatuloy. Ang mga items na may asterisk ay mga required items na dapat tapusin. Gayunpaman, kung ang mga item na iyon ay wala sa iyo, ilagay ang none. Para naman sa mga non-required items o mga items na walang asterisk, maaari mo itong iwanang blanko at magpatuloy. Mag-scroll pababa at simulan ang pagpuno ng basic information tulad ng iyong pangalan at address sa form. Ang iyong pangalan ay mahalaga sa pagkilala ng iyong personal na impormasyon sa registration process. Siguraduhin tama ang iyong pagsusulat ng pangalan. Simulan sa pag-type ng iyong apelyido sa kahon na binigay. Kasunod, ang iyong pangalan at gitnang pangalan. Kung mayroon kang name extension, lagyan ng checkmark ang kahon at piliin ito mula sa listahan. Kung hindi, i-uncheck ang kahon at iwanan itong blanko. I-enter ang iyong kumpletong address at piliin ang region mula sa drop-down box. Siguraduhin tama ang iyong region at kapag napili na ito, maaari mong piliin ang probinsya at kasunod ang iyong syudad at barangay. Kung hindi mo mahanap ang iyong syudad o barangay, bumalik sa iyong probinsya o rehiyon at subukang piliin ulit ito. Ngayon, i-enter o i-type ang iyong petsa ng kapanganakan. Kailangan mong ipakita ang iyong petsa ng kapanganakan or birth date ng tama ayon sa iyong birth certificate or OSCA ID. Piliin ang buwan at petsa sa drop-down list at pagkatapos ay i-type ang iyong taon ng kapanganakan sa ibinigay na kahon. Susunod, subukan nating i-enter ang iyong lugar ng kapanganakan. Ito ay isang non-asterisk item kaya optional lamang ito. Iwanan itong blanko kung nais mo. Piliin ang iyong marital status mula sa drop-down list at piliin ang iyong relihiyon. Ang item na ito ay hindi required kaya optional pa rin ito. Ngayon, piliin ang iyong sex sa panahon ng iyong kapanganakan. Ito ay required item. I-enter ang iyong mobile number. Kung wala ka namang cellphone number, humingi ng tulong sa ibang tao na maaaring makontak sa iyong ngalan.
I-enter ang iyong email address at kung wala kang email address, ilagay ang none sa ibinigay na kahon at magpatuloy. Ngayon, i-type ang iyong messenger name. Iwanan nitong blanko kung wala. I-type ang iyong ethnic linguistic origin at kung hindi mo alam ang iyong ethnic origin, iwanan itong blanko. I-indicate ang iyong spoken language at pagkatapos ang iyong OSCA ID number. Ito ay kinakailangan ngunit hindi required. I-enter ang natitirang field tulad ng iyong GSIS number, SSS at iba pang government ID number. Ngayon, ipakita kung ikaw ay kasalukuyang employed o may sariling negosyo para sa hinaharap na sanggunian. Maaari mong isama kung mayroon kang kakayahang maglakbay sa buong bansa. Ngayon, tapusin ang iyong family composition. Ang mga item na ito ay hindi required, kaya maaari mong iwanang blanko kung ayaw mong magbigay ang mga ito. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay maaaring kailangan para sa hinaharap. I-enter ang kompletong pangalan ng iyong asawa, ama at ina sa mga puwang na binigay sa form. I-enter din ang pangalan, hanapbuhay, kita at edad ng iyong mga anak kung naaangkop. I-indicate kung ang mga anak na ito ay nagtatrabaho o hindi. Maaari mo ring isama ang mga dependents na mayroon ka sa iyong sambahayan. Muli, kung nais mong hindi isama ang impormasyong ito, iwanan lamang itong blanko. Ngayon, tapusin ang iyong dependency profile. Lagyan ng checkmark sa pamamagitan ng pag-click sa mga boxes na ibinigay na tumutugma sa iyong dependency profile. I-check ang lahat. Kung walang option na naaangkop, i-check ang others at ilahad ang iba pang impormasyon sa ibaba. Sa susunod na seksyon, ilahad ang iyong educational profile. I-indicate ang iyong educational attainment sa pamamagitan ng pag-click sa mga naaangkop na option at ipahiwatig din ang iyong mga kasanayan sa pamamagitan ng pag-check sa mga napagkasunduan. Inirerekomenda na ilahad mo ang iyong mga shared skills at community involvement gamit ang checklist. Ngayon, kailangan nating isagawa ang iyong economic profile na mahalaga para makategorize ang iyong economic status ayon sa mga programa ng NCSC. Ilahad ang source ng iyong income, assets, monthly income at mga pangunahing pangangailangan ayon sa listahan sa form. Palaging maaari mong ilahad ang iba pang impormasyon kung wala sa mga nakalistang option. Tandaan na ang impormasyon ay optional. Mahalaga rin ang health profile, lalo na para sa mga senior citizens. Simulan ang pagkumpleto ng iyong health profile sa pamamagitan ng pagpili ng iyong blood type. Kung hindi mo alam ang iyong blood type, scroll down at piliin ang unknown. Ang blood type ay isang mandatory item. I-indicate din kung mayroon kang disability o iwanan itong blanko. I-report kung mayroon kang mga health problems tulad ng hypertension, arthritis, diabetes at iba pa. Kung wala, iwanang hindi nakacheck ang mga items. Maaari mo ring ilahad ang listahan ng mga gamot at iyong schedule medical examination kung available. Sa section ng attachment, maaari mong i-attach ang iyong actual na photo at isang larawan ng iyong OSCA identification card. Para mag-attach ng image file, kunan ng litrato ang ID at i-click ang Upload Your ID button upang hanapin ang mga image file mula sa iyong local drive or mobile phone. Ang ilang device ay maaaring pahintulutan ka na gumamit ng camera ng direkta sa form. Para sa iyong actual na photo, ganito rin ang proseso. Kumuha ng selfie gamit ang iyong mobile phone at i-click ang upload button upang hanapin ang photo file mula sa iyong device. Ang passkey number na kilala rin bilang PKN ay kailangan para ma-access at ma-verify ang iyong record mamaya. Ang maximum combination para sa nominated PKN ay 4 na digits lamang. Ngayon, maaari mong i-fix ang iyong signature sa space na binigay. Maaari mo ring gamitin ang mouse or iyong daliri upang iguhit ang iyong signature.
Kailangan sundin ang certification section ng form. Maglagay ng checkmark kung ikaw ay sang-ayon sa lahat ng certification items na nalaklista sa form. Kung may someone na tumulong sa iyo o sa registration, mangyaring i-certify sa pamamagitan ng pag-check sa box at ipahiwatig ang pangalan at contact number ng tumulong. Kapag kumpleto ng iyong registration data form, i-click ang Proceed to Submit button upang simulan ang proseso ng submission. Sa puntong ito, susubukan ng system na i-validate ang iyong data entries at ipapaalam sa iyo kung mayroon mga nawawalang items na kailangan pang tapusin. Kung ang iyong data form ay kompleto, makakatanggap ka ng data confirmation page. Suriin ang confirmation page para sa anumang mali sa data bago mo ito tunay na isubmit. Kung may error, maaari mong ituwid ang data form sa pamamagitan ng pag-click sa Edit button at hanapin ang pagkakamali. Kapag handa ka na, i-click ang Submit button upang final na isubmit ang iyong data form. Sa puntong ito, isi-save ng system ang nilalaman ng iyong data form sa NCSC main server. Sa ilang pagkakataon, kung ang submission ay hindi magtagumpay dahil sa connectivity issues, kailangan mo lamang i-click muli ang Submit button at subukan muli hanggang sa makumpleto ang iyong submission. Kung matagumpay ang iyong submission, makakatanggap ka ng confirmation page na naglalaman ng iyong registration reference number. Ito ay nagsisilbing registration receipt. Mahalagang itago ito for your reference. Kapag nakuha mo na ang iyong reference number, ikay ay opisyal nang nakarehistro sa National Commission of Senior Citizens Database Build-up Campaign. Binabati kita sa iyong matagumpay na pagpaparehistro sa National Commission of Senior Citizens Database. Ang susunod na hakbang ay ang pag-authenticate ng iyong registration record. Tandaan na ang iyong registration sa NCSC ay hindi automatikong nagka-qualify para sa anumang programa at serbisyo ng komisyon. Ang NCSC ay nagsisilbi para sa mga senior citizens ng bansa. Mahalaga ang pagpaparehistro bilang senior citizen upang ang iyong detalye ay mapasama sa database ng NCSC. Sa pamamagitan ng rehistrasyon, magkakaroon ka ng access sa mga programa na makakatulong sa iyong kalusugan, seguridad at kabuhayan. Dagdag pa rito, ang pagiging rehistrado ay nagbibigay daan sa mas maayos na pagsunod sa mga pangangailangan ng mga senior citizens sa ating bansa. Kaya naman, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Magparehistro na at maging bahagi ng isang malawak na komunidad na nag-aalaga sa mga nakakatanda. For more updates, please like and subscribe to our channel. Hanggang sa next video. Maraming salamat po.